Magandang hapon mga kapatid. Muli po ay kami po ay naghihikayat sa mga ating mga kapatid, kapwa mananampalataya na sumubaybay sa ating Grace Everyday. Talagang kailangan natin magtiyaga sapagkat ito po yung paraan para matulungan natin yung ating buhay espiritual. Salamat po sa inyong araw-araw na pagsubaybay. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon, niling po namin na kami ay subaybayan mo sa aming pag-aaral at pagpalain mo po kami Panginoon, higit sa lahat sa iyong mga salita na siyang pinakamahalaga na dapat namin matanggap sa inyo, Panginoon. Patuloy po na bigyan kami ng malalim na pangunawa at ilayo po kami sa mga maling katuruan. At nawa po, Lord, ang iyong mga salita ay lagi naming mapanghawakan po namin, maging pag-asa po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay may kinalaman sa panalangin. Sa Lucas chapter 11 po. Chapter 11 po ng Lucas, 1 to 13 po. Basahin na po natin. Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po niyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y manalangin, ganito ang sabihin niyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi. At nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay ay wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa para upang ibigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakato. Kayong mga amay, bibigyan ba nyo ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba nyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayo'y masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Isang talinghaga na may kinalaman sa panalangin. Kung papansinin niyo po, hindi pa po marunong manalangin yung kanyang mga alagad. At nagnanais sila na turuan sila ng Panginoon na sa pananalangin, katulad daw ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad.
Dito po sa panalangin ay meron pong ipinapakita na apat na bagay na kailangan po nating kapag tayo po ay nananalangin. Pero hindi naman po kasi yung kung ano yung binanggit dito, ganun din po ang papanalangin po natin. Makikita lamang po natin na hindi po natin pwedeng ikahon. No? Sa pwede tayong manalangin, pwedeng mauna yung paghingi ng kapatawaran. Dito po kasi sa panalangin ay iniisay siya ng Panginoon. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So, ibig sabihin sa panalangin pala, ina-adore mo ang Panginoon. Sinasamba mo, ina-acknowledge mo ang Diyos kapag ikaw ay nananalangin. So, sabi, Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. At dyan din po makikita po yung binanggit ng ating Panginoon na bigyan mo kami na makakain sa araw-araw. So, yun po ay supplication. Paghingi agad ng kanilang pangangailangan. At binanggit pa po rin dyan yung paghingi ng kapatawaran. Paghingi ng kapatawaran sa mga nagkasala. So, pagkukumpisal, confession po ng kasalanan. Diyan po yung tinuturo ng Biblia na yung acts na sinasawag, yung adoration, A-C-T-S, acts. Yung adoration, confession, thanksgiving, tsaka supplication po. Hindi naman po dikahon yan. Basta ang sinasabi po dyan, kapag ikaw ay mananalangin, i-acknowledge mo ang Diyos. Then siyempre, kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng kalinisan. Kinukumpisan natin yung ating mga pagkakasala. And then, magpapasalamat po tayo sapagkat ang Diyos ang bibigay ng ating mga pangangailangan. Siya yung nagpapatawad sa atin. So, yun po, yung humingi ng pagkain sa araw-araw, yung pangangailangan niya. Gusto natin magkaroon tayo ng pagkain sa lamesa, para sa ating pamilya. Yun po yung tinatawag na panalangin. No? Yung acts na adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Pero dito po ay may pinasok ang Panginoon na talinghaga. At yung tungkol sa magkaibigan. Yung isang kaibigan niya ay lumapit sa isang kaibigan niya na natutulog na at nakatrangka na yung pinto. At ang sabi ng kaibigan niya na kung maaari ay bigyan siya ng tinapay para maibigay niya dun sa kanyang bisita. So sabi nung tao na nilapitan ng lalaki ay nakatrangka na yung pinto at natutulog na sila, nakahiga na sila ng kanilang mga anak. So hindi niya na mabibigyan ito ng kanyang pangangailangan. Pero binanggit doon, sabi na babangon siya dahil sa pagiging magkaibigan nila. At tapos dinugtong pa ng Panginoon. Sabi pa po rito, sa 11 verse 8, 11:8, sabi dito, sinasabi ko sa iyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong, kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. So, pagka pala tayo nananalangin, pwede pa kasama po din yung paghingi, no? Yun nga po, kapag tayo nananalangin, parang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong manawa o magsawang manalangin sa Kanya sapagkat sa ating pagpipilit na ibigay ng Diyos yung ating pangailangan, katulad ng talinghagang hinalimbawa doon sa magkaibigan, ay tutugon ang Diyos. Sapagkat sabi niya nga, sino mang kumakatok ay umihingi ay binibigyan, at kumakatok ay pinagbubuksan, at ang humahanap ay makakasumpong. Ibig sabihin, may katugunan, may kasagutan tong tatlo na to. At hinalimbawa niya nga yung magkaibigan na bumangon siya sapagkat yung pagkakaibigan nila dahil sa pagpupumilit ng isang kaibigan. Ibig sabihin po, kung tayo po'y manghihingi sa Diyos at pagpupumilit tayo, Panginoon, ito po'y pangangailangan namin.
hindi tayo matitiis ng ating Panginoon. Yun po yung kahulugan ng talinghaga na may kinalaman sa panalangin. Sa ating paglapit kasi, panalangin ang ginagamit natin. Ito po ay pribileyo natin sa Diyos, nakakalapit tayo, nakakahingi tayo, at ang Diyos naman ay hindi makatanggi sapagkat alam niya kung ano yung ating pangangailangan. Especially kung ito yung ating pangangailangan. Kaya sabi diyan, tumatanggap ang bawat humihingi, pinagbubuksan ang bawat kumakatok, nakasusumpong ang bawat humahanap. At inalimbawa niya, kung kayong masasama, sabi niya, marunong magbigay sa inyong mga anak, pag nangihingi ng tinapay, hindi naman pwedeng ibigay nyo, ahas. Kung nangihingi siya ng mabuting bagay, hindi mo siya pwedeng bigyan ng masama, ang sinasabi doon. Sa ating mga magulang sa lupa, kapag ikaw ay may anak, nanghingi sa'yo, at alam mong yun ay kailangan niya, sabi na niya, nagugutom siya, hindi mo siya pwedeng bigyan ng lasod, sapagkat alam mo yung pangangailangan ng iyong anak. Kaya nga, kung kayong masasama, sabi ni Lucas, sulat ni Lucas, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang ating amang nasa langit? Yun po yung tunay na kahulugan ng talinghaga. Hindi matitiis ng dahil sa pagkakaibigan niya, tatayo siya para bigyan yung pangangailangan ng kanyang kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos, hindi siya pwedeng tiisin. Hindi niya pwede tayong tikisin o tiisin sa ating mga pangangailangan. Nananalangin ka ng paglago, nangangailangan ka ng umingi ka ng kapatawaran, ibibigay ng Diyos siya sapagkat yan ay hinihingi mo at yan ay kailangan mo. Kung ano yung pangangailangan mo sa iyong pamilya, para sa iyong sarili, para sa simbahan, especially alam ng Diyos na makabubuti sa iyo, ayun na makabubuti sa iyo, ibibigay ng Diyos yan. Kabandang huli po, tinutukoy po dyan yung Espiritu Santo. Kasi nga po, ang mga alagad ay, mapapansin nyo, hindi pa sila marunong manalangin. Pero dahil nga po, sabi sa bahagi ng ibang kasulatan, ang Espiritu daw ang tumutulong sa atin para matuto tayong manalangin, kung paano tayo mananalangin. At nga po, tinuturo nga po kanina kung paano mananalangin. At yun nga po yung talinghaga na kapag lahat ng sinabi ng Panginoon na ikaw ay humingi, kumatok, tumanap, may kasagutan yan. Yun po yung kahulugan ng tunay, yung talinghaga sa magkaibigan. Kaya nga po mga kapatid, pribileyo po na tayo lumapit sa Panginoon, manalangin. Huwag na huwag po kayong mahiya. Kaya nga, baka nga po hindi pa tayo binibigyan ng Diyos, hindi po tayo nanghihingi. Hingin po natin yung Espiritu Santo. Hingin po natin yung karunungan na magbibigay po sa atin para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Ay ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, at sana nawa po patuloy niyo po itong daanan at makikita niyo po kung ano po yung gustong i-point ng Panginoon sa talinghagang ito. Ang Diyos ay kapag tayo lumapit, hindi niya po tayo matitiis, lalo na po kung makabubuti yung ating hinihingi. At ito po yung ipagkakaloob niya. Yun lamang po mga kapatid, God bless you po. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon. Patuloy po, pagpalain mo po ang araw na ito. At ganun din po yung bawat nakikinig. Turuan mo po Lord na manalangin na kayo mga kapatid. At sabi nga po Panginoon ng Biblia, ng yung mga salita na kami ay humingi, kumatok, at humanap, sapagkat ito po ay may kasagutan sa iyo, Panginoon. Sabi mo, nakatatanggap ang sino mang humingi, pinagbubuksan ng bawat kumakatok, at nakasusumpong ang bawat humahanap. Marami pong salamat, pagpalain mo po kami, Panginoon, pagpalain mo po yung mga nakinig, ng iyong mga salita, nanood nito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.